5 tips paano magsimula ng food cart business. Gusto mo ba magtayo ng maliit na negosyo? At wala kang ideya kung paano simulan ito? May negosyong kayang-kaya mong gawin at sa maliit na kapital, pwede mo siyang umpisahan. Ang food cart business ay isang magandang paraan para makapag-umpisa ng sariling negosyo. Sa food cart business ay hindi kailangan ng malaking kapital o puhunan, pero kailangan mo ng sipag at tiyaga at tamang diskarte. At kung gusto mong pasukin ang ganitong negosyo, narito ang dapat mong gawin at dapat mong pag-isipan at paghandaan. Kung hindi mo pa ako kilala, ako si Kim, na may 4 na taon na rin sa larangan ng food cart business at marami na ring food cart na patuloy na dumadami pa. At tara, umpisa na tayo. Tapusin mo ang video na to at siguradong maraming paraan kang matututunan na dapat mong gawin bago ka pumasok sa food cart business. Unang tip, paano ka makakapagsimula ng food cart business ay pumili o piliin ang produktong gusto mong ibenta. Ang pagpili ng produkto ay napakadali, lalong-lalo na nakikita mo sa merkado. Gagayahin mo lang sila. Pero ang tanong, pato kaya ang pipiliin mong produkto? Kaya mo bang pagtiyagaan ang napili mong gayahing produkto? Marami kasing sira dyan. Sa discarding ganyan, yung gumaya sila dahil malakas sa iba, gumaya sila dahil nagtatagumpay yung iba. Ganyan yung mga diskarte ng karamihan eh. Kaya maraming sumasablay sa umpisa pa lang. Pero okay lang yan. Kung gagaya ka, dapat mas lupitan mo pa. Lupitan mo yung gagayahin mong produkto. Masarapan mo. Mas lagyan mo ng kakaibang diskarte or lasa para mas maging patok yung sayo. Okay lang gumaya. Huwag kang gagaya dahil patok sa kanila o gagayahin mo dahil nagtatagumpay sila. Mas maganda, kahit na gumaya ka, gusto mo talagang gawin yung produkto na yun. Mas galingan mo pa. Ito yung isang magandang diskarte. Kung gagawa ka ng isang produkto, dapat mag-enjoy ka sa proseso ng yung negosyo. Kaya nasabi ko na dapat mag-enjoy ka sa negosyo mo dahil ang pagpili ng produktong ibebenta sa kalsada ay mas masarap ibenta kung talagang gusto mong ibenta. At dun ka din masaya. Tapos lalagyan mo ng kakaibang twist yung pagkain mo para mas mapansin pa ng mga tao. Pang! Sapol ang kompol. Isa pang tips para makapagsimula ka ng food cart business ay maghanap ng magandang location. Pag nakatsyempo ka ng tamang lokasyon na maraming tao, sigurado ang chance ng pagkita mo. Yung mga pwestong maganda sa food cart business, malapit sa eskwelahan, opisina, mall, palengke o terminal. Ayun yung mga pwestuhan ng mga food cart na mababangis malulupit. Dun sa mga lugar na yon ay tsak, panalo. Napakaganda ng foot traffic dyan. Kaya pag dyan ka nakapwesto, okay na okay yun. At lalo na masarap yung produkto mo. Nako, sapul ang kumpol. May nanalo na. Oops, sandali Ang pagpili ng location ay nakadepende rin naman sa produktong ibebenta mo. Kasi kung produkto mo ay siomai rice, tapos ang location sa elementary school, patay. Alam na, toma lang aabutin mo dyan. 'Di ba? Kasi ang afford ng mga estudyanteng elementary school is yung mga tuhog-tuhog, fishball, mga ganon. Hindi yung siomai rice na worth 65 pesos, 70 pesos, hindi nila afford yun. So, pipili ka ng magandang location para dun sa siomai rice mo. If ever na siomai rice yung napili mong produkto. Pumili tayo ng tamang location sa produkto natin Isa pang tips para makapag-umpisa ka ng food cart business ay gumawa ng business plan. Business plan na kahit na nasa notebook lang magagawa mo. Napaka-effective nun. Dahil sa business plan ay nagkakaroon ng tamang direksyon ang negosyong papasukin mo. O di kaya listahan na kahit na papano may guide ka katulad ng magkano ang puhunan, saan ka kukuha ng ingredients, paano mo ibebenta ang produkto, paano ka makakakupit sa asawa mo. Hindi kasama yun. Isang tip para makapagsimula ka ng food cart business ay ayusin ang food cart at equipment. Kung mag-uumpisa ka pa lang sa food cart at hindi naman sa loob ng mall ang nakita mong location, mag second hand food cart ka na lang. Yung second hand na yun makikita mo sa mga online or marketplace na sigurado abot kaya ng budget mo. At tip ko sa iyo, huwag ka muna magpapagawa ng magandang food cart, lalo-lalo na kung nag-uumpisa ka pala. Second hand lang muna. Yung mabibili mong second hand na food cart, linisin mo at pinturahan mo sa naaayong kulay na maganda sa negosyo mo. Tapos sa equipment, kung mamahalin yung equipment mo,
na bibilin, mas maganda mag second hand ka na lang rin muna. Pero kung mumurahin lang naman yung equipment na kailangan mo, i-brand new. Example, ang concept ng food cart mo, nakamotor. Kung mag-uumpisa ka pa lang, pwede na yung second hand na motor. Huwag ka muna mag-brand new. Lalo na yung kung afford mo yung motor, bilhin mo. Kung nag-uumpisa ka pa lang, bumili ka muna ng mga second hand. Kung may mahihiram, humiram ka para hindi ka masimot at marami kang bala. Yun lang ang tip ko, mag-umpisa sa second hand. Promise, epektibo yan. Malalaman mo rin yan pag di nag-click yung negosyo kung papasukin. Bakit second hand ang nire-recommenda ko sa umpisa? Pero pag expansion ng usapan at talagang nagpit na yung market dun sa produkto mo at talagang nagpit na yung market sa produkto mo, kailangan na ng expansion ng business mo, kailangan paggastusan mo na. Yung cart, dapat stainless, yung motor, pwede nang brand new. Nagpit na yung market dun sa produkto mo eh. Pwede na ilabas yun. Pwede nang pasabugin yun. Kahit saan lugar, dalin mo. Malaking advantage din pag brand new yung mga kagamitan mo at yung cart mo. Sa susunod na vlog, i-explain ko yun. Isang tip para makapagsimula ka ng food cart business ay ayusin ang permit at legalities. Para maiwasan ang problema, kumuha ng tamang papeles. Lalo na kung masungit yung mga kasama mo sa pwesto. Magtanong ka sa barangay kung barangay permit ang kukunin mo. Magtanong din sa LGU, munisipyo, kung ano yung tamang requirements na dapat mo isubmit para kumuha ng legal na permit. Huwag kang mahihiyang magtanong. Kung isa pa lang naman yung cart mo, wag ka munang kukuha. At kung hindi ka naman din hinahanapan, bago ko pa lang kasi sa food cart, sayang din naman tapos hindi magkiklik. Pero kung gusto mong lumaki yung negosyo mo, kumuha ka na habang maliit pa. Kung ang goal mo, lumaki yung negosyo mo, asikasuhin mo na. Ayan ang 5 tips kung paano magsimula ng food cart business. At kung may kulang pa ako, paki-comment na lang sa ibaba. Huwag nyo rin kalimutan i-subscribe ang aking page. Paki-like and share na rin para mas ganahan pa ako gumawa ng mga ganitong video. Kasi naniniwala ako na dapat tayo magtulungan. At kung tatanungin mo ko bakit ko tinuturo to at bakit ko kailangan i-share to, naniniwala ako ang food cart business ay isang magandang paraan para makapagsimula ng sariling negosyo. Kahit maliit lang ang puhunan. At naniniwala rin ako hindi ito tungkol sa pagbebenta lang, kundi tungkol sa tiyaga, diskarte, at patuloy na pag-aaral kung paano paluguin ang negosyo. Naniniwala rin ako na ang tagumpay sa food cart business ay hindi lang nakasalalay sa masarap na pagkain, kundi sa sipag, consistency, at tamang mindset. Kung determinado kang umasenso, matuto kang humarap sa mga pagsubok, mag-adjust sa sitwasyon, at patuloy na pagandahin ang iyong produkto at serbisyo. Ang pinakamahalaga sa lahat, naniniwala ako na walang maliit na negosyo sa taong may malaking pangarap. Maraming matagumpay na negosyante ang nagsimula sa maliit. At ang food cart business mo ay maaaring maging simula ng mas malaking tagumpay kung ilalagay mo ang puso at sipag mo dito. Kung iniisip mo na magsimula ng food cart business pero may takot kang nararamdaman, huwag mong hayaang hadlangan ka nito. Ang takot ay normal, pero hindi ito dapat maging dahilan para hindi mo subukan. Isipin mo lang to, mas matakot ka kung hindi mo talaga sinubukan kaysa sa kung nagkamali ka at matuto. Lahat ng matagumpay na negosyante sa tingin ko ay dumaan sa hirap, sa pagkakamali at sa pag-aalinlangan. Pero ang tingin ko, ang pagkakaiba nila, nag-umpisa sila at hindi sumuko. Kaya ngayon, samahan mo ko. Labanan natin ang takot na yan. Simulan mo na ang food cart business mo. Magsimula ka ng maliit. Magkamali kung kinakailangan at matuto sa bawat hakbang natin. Huwag mong hayaan ang takot ang magdikta ng kapalaran mo. Ikaw dapat ang may hawak ng direksyon ng buhay mo. Kagaya ng sinabi ko, ang negosyo ay hindi tungkol sa pagkita, kundi tungkol sa pangarap kung may gusto kang marating sa buhay. Kaya kailangan mong simulan kahit maliit. Huwag matakot sa mga pagsubok dahil ang pagsubok na to, ayan ang magpapalakas sa'yo. Maraming tao ang nangangarap magnegosyo pero napakakonti lang ang nag-uumpisa o nagsisimula. Ikaw, nasa harap mo na ang pagkakataon. Kaya ka nga nandito sa video na to di ba? Gagalaw ka ba o mananatiling nangangarap lang? Simulan mo na ngayon. Ayan ang napaka-epektibong paraan. Mag-umpisa ka na.
dahil ang bawat hakbang mo ay papalapit na sa tagumpay na inaasam mo. Kaya yan ang 5 tips paano magsimula ng food cart business. Ayo nga pala, kung gusto mo palang bumili ng second hand na motor, kagaya na nabanggit ko sa vlog na ito, i-message mo lang ang Lailia Joehead Car and Motor Trading. Promise second hand, pero quality yung mga motor nila. Wala kang masasabi sa ano na to, sa ibibigay nila yung maganda at quality motor para sa'yo. Second hand lang yun ha, at abot kaya. Pati sa paglalakad ng mga papeles, sila na bahala dyan. Hihintayin mo na lang. At ito pa pinakamaganda, kung magkakaproblema ka sa motor, aasikasuhin ka nila. Hindi ka nila pababayaan kahit nasa iyo na yung unit. Yung iba kasi, di ba? Pag nabenta na sa'yo, pababayaan ka na, ikaw na bahala doon. Sila hindi. Tutulungan ka nila hanggang maayos yung motor mo na yun. Subuko na yan, 3 years na. Halos lahat ng motor ng food cart ko sa kanila galing. Kaya kuha na kayo sa kanila. I-message nyo lang ha. May contact number dyan. Ito yung Facebook page nila. Kontakin nyo. Napakaganda. Napakasulit bumili ng motor sa kanila na second hand. Promise, di ako mapapahiya. Salamat mga boss!